Hello guys, minarapat ko na magkwento ng bahagya sa buhay ko sapagkat may nagtanong sa akin, saan ako humuhugot ng mga lakas ng loob para magpayo o mag-counsel sa lahat ng mga problema. Kung hindi niyo po natatanong, pinagdaanan ko, marami na akong pinagdaanan ng problema sa buhay. Actually, nung magkamalay na ako, nawala na yung daddy ko, and then at age of, kung hindi ako nagkaka 5 years old, namatay na yung daddy ko, and then 6 years old is bedridden na yung nanay ko, yung mami ko. So 6 kaming magkakapatid. Ngayon naghiwa-hiwalay kami ng mga kapatid ko. Pinaampon kami sa mga kamag-anak namin ng nanay, daddy namin at mami namin. So hindi namin naranasan magkaroon ng magulang na umaruga sa amin. Lumaki kami sa mga kamag-anak namin, tsahin, tsuhin ng mga magulang namin. So kaming magkakapatid, hindi kami nagkaroon ng pagkakataon na magkakasama. Yung may dalawang panganay na ate, lumaki din sila sa side ng lumaki sa side ng mother ko. Ako naman, yung ibang kapatid ko, lumaki sa side ng father ko. Kaya ang hirap ng broken family. Ang hirap ng walang magulang. Kaya minsan nalulungkot din ako, naiinggit dahil yung iba may magulang. Nung lumalaki ako, nag-aaral ako, nainggit ako, may magulang na pumupunta sa stage, may magulang nagpapaalala sa mga bagay-bagay na kailangan mo. Pero despite na wala akong magulang, pinilit ko maging matatag. Pinilit ko maging independent sa sarili, na wala akong ibang asahan kundi sarili ko. Kaya nag-atikha ako, nagsikap ako. Kaya minsan pag nakikita ko yung mga anak, yung mga kabataan na kung lapastangan nila ang magulang nila, walang respeto, at yung mga anak na gustong pag-aralin ng mga magulang, pero binabaliwala nila, sinasayang nila yung pagkakataon na pagpapaaral sa kanila, nalulungkot akong tignan. Sapagkat sabi ko sa sarili ko, sana ako na lang na may magulang na ganyan. Kaya minsan nakakausap ko yung mga kabataan, yung mga kaibigan ko noon, na huwag niyo sayangin yung opportunity na ibinibigay ng magulang niyo. Sapagkat maswerte kayo at may magulang kayo, hindi katulad ko. Kaya marami akong pinaguhugutan, marami akong napagdaanan ng kabataan ko. Ang dami, kaya medyo masalimuot ang buhay ko ng kabataan ko. Kaya pinipilit ko maging matatag at maging malakas. Ano man dumating sa buhay natin, be grateful tayo and magpasalamat tayo dahil until now, healthy tayo. Until now, meron tayong malinaw na pag-iisip. Kaya sa lahat ng pinagdaanan ko, nagpapasalamat ako. Hindi ako nagtatampo sa magulang ko, hindi ako nagtatampo kanino man, dahil iniisip ko lahat ng pinagdaanan ko, ito yung nagpatatag sa akin. Ito yung nagpalakas ng loob sa akin para magsikap, mag-atikha sa buhay. At marami akong problema pinagdaanan. Maraming mga ups and downs, struggles na soon malalaman nyo din lahat. Andyan yung namasukan ka, inalipin ka, andyan yung hindi magandang trato sa'yo, kung saan-saan ka lumilipat ng bayan-bayan, kung saan-saan ka nakikitulog, kung saan-saan ka namamasukan, na iba yung trato sa'yo. Minsan, mga kamag-anak mo pa nga, sila pa yung aapi sa'yo.
Kaya natatandaan ko pa nung elementary yata ako noon na yung mami ko ang nag-push na sa akin dahil iba yung trato sa akin ng mother ay yung family ng mother side ko na maltrato ako sa kanila, kumbaga nasa magsasaka, pangingisda noon. Pero sabi ng mami ko noon, anak, lumayo ka na lang kasi hindi kita kaya ipagtanggol sa mga kamag-anak ko kasi alam mo naman, bedridden ako. Kaya yun, pagkatapos ng elementary, wala na ako sa probinsya namin. Naglayas na ako kung saan-saan ako pumuntang bayan, probinsya, para mag-self-supporting, mag-self-study. Kaya mahirap. Kaya dito ako humuhugot na magkaroon ako ng pagkakataon na maibahagi ko yung kakayanan ko kahit papaano magpayo sa mga kabataan at magpayo sa mga may problema dahil naka-encounter na rin ako ng problema ng may pamilya, problema ng anak sa magulang, problema ng magulang sa mga anak, problema ng mag-anak, problema, mga bisyo na pagdaanan ko din naman, di ko ililingid yan sa history ng buhay ko. Nagkaroon din ako ng hindi magandang mga karanasan dyan sa bagay na yan dahil sa namuhay din naman ako nung kabataan ko ng kumbaga buhay ng sanlibutan kumbaga tawagin. Kaya dito ako humuhugot ng lakas ng loob kung bakit magsisikap ako na magkaroon ako ng kabuluhan na may legacy man akong maiwan na magpapayo ako sa mga kabataan, sa mga tao na wag na nilang subukan na gumawa kasi lahat ng bagay na gagawin natin dito, mabuti man o masama, babalik at babalik sa atin yon. Kung anong itinanim natin sa kapwa natin, aanihin natin yon. Mark my word po, tatandaan nyo yan. Kaya sikapin nyo na huwag kayong magsalita ng masama sa kapwa. Sikapin nyo na hindi nyo man maging kaibigan lahat, huwag nyo lang i-create na maging kaaway nyo sila. Sikapin nyo maging mabuting tao kahit hindi sila mabuti sa iyo. Kaya sikapin nyo na habang nabubuhay tayo, gumawa ng mabuti. Habang may pagkakataon tayo, gumawa, may nakakakita man o wala ng mabuti sa kapwa natin. Sapagkat yan ay aanihin natin pagdating ng araw. Magaan ang puso natin, magaan ang kalooban natin, meron tayong peace of mind na wala tayong naaapakan, wala tayong nasasaktan. Kaya mag-ingat kung hindi naman maganda na ilabas sa ating bibig ng pananalita, huwag na lang tayong magsalita sa kapwa. Kung iwasan natin, the more you talk, the more you mistake. Less talk, less mistake. Much better yung no talk, no mistake. Kaya ingat tayo, gawin natin ang buhay natin na may kabuluhan. Kaya sa abot ng aking makakaya, sige, asahan nyo, magpapayo ako. Ano man ang hilingin yung problema, sige, magsisikap ako. Dito nga, nung pandemic dito lang sa Malaysia alam ng mga nandito kung paano ako tumulong noon nung gitna ng pandemya na walang-wala. Tumulong pa rin ako kahit pa paano. Pag may lumalapit sa akin, tumutulong pa rin ako. Kaya hindi ko man ipinapublic ang pagtulong ko. Alam ng mga taong yun kung ano ang naitulong ko sa kanila. Kaya huwag kayong mag-atikha na huwag kayong mahiya, magsabi, mag-message kayo sa page na ito dahil ginawa ko itong page na to sa maging content. Magkaroon ng content itong page ko na ito ng maging inspirasyon ng lahat. Kaya sana kapupulutan nyo ng aral lahat ng ipapayo ko at magbigay ng inspirasyon sa inyo, ikalalakas ng loob natin para makapagpatuloy sa buhay na ito
kung ano man ang problema nating kinakaharap sa kasalukuyan, hindi pa ito ang final destination natin. Habang nabubuhay tayo, habang humihinga tayo, may pag-asa. Kaya laban lang, kabayan. Lilipas din yan. Lahat ng problema lilipas, lahat ng problema may solusyon. Pag may ulan, asahan nyo, pag umulan, bumagyo, sisikat at sisikat ang araw. Kaya gawin natin, pag inuulan tayo ng mga problema, inuulan tayo ng mga pagsubok, inuulan tayo ng kung ano-ano, gawin nating payong ang panalangin sa lumikha. Yun ang pinaka-the best natin gawin. Lagi nating manalangin sa lumikha na bigyan tayo ng linaw ng pag-iisip, lakas ng loob, tibay at tatag ng pag-asa, pananampalataya para anuman dumating sa buhay natin, makakaya natin sa awat tulong ng ating dakilang lumikha. Salamat po.